Okay, magandang araw sa lahat, magandang gabi. Andito naman ang inyong lingkod, si Pastor Arman Ismontero ay nagbabalik. Welcome to my FB page and YouTube channel. O nining takna ato na pod nga ipadayon ang ato ang main theme, the gospel of the kingdom. O sorry mga kaigsunan nga murag dugay-dugay ko nga wala na kiguban kaninyo diya sa kanginan o sa vlog tungod kay aduna lagi kabisihan. Og karon nga adlaw Sabado og mga adlaw atong simbaho ng atong buhi nga Dios nga mooy magbubuhat sa tanang mga butang, the creator of the universe or the supreme God who made the heaven and the earth. Og nining punto ato nasab nga isgutan ang mga subject o doktrina nga diin na-overemphasize sa uban o wala kini nasabtan o ang uban nagtuo nga ang iglesia na nagsugod during Pentecost. Mao na nga ato ang subject karon mga kaigsunan, mahitungod kini sa itawag nga Pentecost, no? So, usa lang ni kapangutana, what is Pentecost? Nawang tubag higala igsoon, di na ta magpadugay-dugay pa. Matod pa din sa Greek, Pentecoste, no? Mao ni ang Greek word sa Pentecost. Pentecoste, which means 50th, no? 50th, ika-50 ka adlaw. Now sa Bible atong mabasa dinhi nga gitawag nga 40 days pagpakita ni Jesus, no? Human siya nabanhaw. So mao ning ubang mga relihiyon na aduna sila mga 40 days kumbaga kay ilahang gikopya ang kahimtang ni Jesus. Pero kang Jesus lang to higala igsoon nga wala siya ni balik dayon didto sa iyahang amahan, no? Og paano kini nasabtan mga kaigsunan kini gitawag Pentecost, no? O paano ni pag kini gitawag pag-analyze og pag kinang gitawag nga pagsabot, no? In Acts chapter 1 verse 3, to whom also he shown himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So, bago si Kristo nga nihawa higala igsoon, nakig-uban siya human siya nabanhaw, nakig-uban siya sa iyang iglesia nga diin human na natukod panahon sa iyang personal ministry sa nag-edad siya og 30, Lucas 3:23. Muna mga kaigsunan, nagsugod ang iglesia sa atong Ginoo samtang 30 ang edad sa atong Ginoo. Buhi pas Kristo, aduna nay opisyalis ang simbahan, aduna nay diakono, aduna nay anang gitawag mga officers o napalig-o ni sa diin nga iyahang gibuhusan og dugo higala igsoon. Mao na mga kaigsunan, pagbasa nimo dinha sa buhat 2:41, ang 3,000 ka mga kalag nga gibautismuhan o nabautismuhan diya sa tubig sa panahon sa pagwali ni Pedro, nga isa ka wali ni Pedro, 3,000 ka mga kalag ang nakabig, nahimo na lang nadugang, no? Nahidugang tungod kay naa nay iglesia nga natukod sa ato ang Ginoo, dili kay moopay pagtukod, no? Mo na nga ang pag-trace up sa maong doktrina o kining gitawag nga perpetuity of the church, yung starting point of the church, ang uban moingon nga during Pentecost. So mo na gitawag sila mga Pentecostal, o ang doktrina sa Pentecostal lahi doktrina sa Missionary Baptist, no? So mo nagitawag Pentecostalism, no?
Now, ang Pentecostal mga kaigsunan, matod pa sa mga Bible scholar, somewhat 40 AD or 33 plus AD. So, atong subaybayan karon mga kaigsunan. Diri sa Biblia, 40 days gyud si Kristo nakig-uban sa iyang mga apostoles, nagpakita siya kang Tomas, nagpakita siya sa mga 500 brethren, o atong masabot din mga kaigsunan, ningon siya nga dili siya magdugay kay mobalik siya sa iyang amahan, o ihapod nga ipadala ang balaang espiritu aron nga mooy mo bautismo. So kining 10 days mga kaigsunan, kaya 40 days man to ganiya plus 10 ngunang nahimong 50, no? 10 days din mga kaigsunan mo kini gikan sa pagkayab, no? Masabot na siya implied, walay teksto nga mabasa nga 10 days pero masabta na to, mo na gitawag nga implied. Acts chapter 1 verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Kanang gitawag nila not many days hence, actually understood na siya nga 10 days sa customary sa mga Hudiyo higala igsoon. Now dinhi ato makita nga 10 days masabot na to, implied siya kay pag basa nato diri sa Acts 2 verse 1, ika 50 gid kadlaw ang kaning gitawag 120 nga faithful brethren nga didto nagpaabot sa upper room, nabautismuhan diha sa balaang espiritu, no? Acts chapter 2 verse 1, and when the day of Pentecost, meaning ika-50 kaadlaw, was fully come, they were all with one accord in one place. Kung imo nihang basahon ang whole chapter sa Acts, so jutay lang yun ang nagmatinumanon niadto nga punto, o dito nahitabo ang pagbautismo diha sa balaang espiritu nga gisaad sa ato ang Ginoo. So mo na gitawag nga Pentecost, no? Sa pag-abot sa balaang espiritu o gibautismuhan ang ihang gitawag nga iglesia. Nga din gitukod na humana natukod niya samtang wa pa siya gilansang sa cross in personal ministry. So mga kaigsunan, ang ato gyud dinhi nga main theme na the gospel of the kingdom, mao gyud ni ang core o the heart o sentro sa kining gitawag nga mga pagtulunan nga gusto ipawali sa atong Ginoo nga diin ang iglesia maoy iyang gisugo, no? Dili nang kaluwasan sa pagkaimpernoanon, no? Dili ang kaluwasan sa pakigsaad, the gospel of the kingdom. Now mga kaigsunan, anunay ning gi-repeat, no? Gikan pa kang John, iwali ni John antod kang Kristo o iyang gisugo ang iglesia mahitungod sa kingharian. Di na madugay mga kaigsunan na kung last standing na sa maong mga hintil nga mahimong masakop diha sa pakigsaad, mao na ang katapusan o mubalik na si Kristo, siya na mag-establisar og new government, no? The perfect government nga diin si Jesus Christ mooy hari. Now lakbitan na to sa makadiyot, ang Pentecost in Hebrew term is Sabuot, meaning the festival of weeks, which is celebrated on the 50th day after Passover. So mao ni mga kaigsunan, dati na ni sa Old Testament nga kining gitawag nga 50th, no? 50th day na din sila mga pag-celebrate mga kaigsunan. So na mabasa sa Exodus, Deuteronomy 16:10, Exodus 32 verse 22. Now mga kaigsunan na
mubo lang atong oras karon, hinaot nga adun na mo nakuha sa ato ang subject nga gitawag nga Pentecost, no? Sa Greek word Pentecoste, o ang iglesia sa atong Ginoo wala nagsukad, wala nagsugod diha sa Pentecost, kundi 30, no? 31 AD natukod ang iglesia sa atong Ginoo tungod kay sa Acts 2 verse 41 nadugang na lamang ang 3,000 ka mga kalag na nakabig sa isa lang kawali ni Pedro, no? So natong tungura on the process pa ang Biblia, unya wa pa mga translation o naguban pa ang mga extraordinary power sa mga apostolis, muna nga grabe kayo ang conversion sa kining gitawag nga mga kalag nga diin nanumbalik o nagpasakop diya sa pakigsaad sa ato ang Ginoo. Pero baliktaran karon mga kaigsunan, no? 3,000 kawali sa mga magwawali, may lagnay usa ka kalag, no? Nga tinud-anay gayod nga madugang diha sa gingharian sa atong Ginoo. Now, akong gusto na ko isgutan kining implied kay ang tindis diri mo masabot, no? Walay verse nga mabasa nga tindis ang nadugang, pero masabot na to kay panahon during Pentecost, ika-50 na basa gyud, no? Na ika-50 to kaadlaw kay 40 days man si Kristo naghugoy-hugoy og uban sa iyahang iglesia, nya ni saad siya nga di siya magdugay og mo adto na sa amahan niya, ingon siya nga iyang ipadala ang balang espiritu sa dili madugay, no? So mao na nga masabot na to nga 10 days ang maong nadugang sa 40 days mo nang 50 days. So niya na po example sa implied mga kaigsunan. Ang first and second heaven masabot na to, no? Dili mabasa pero matod pa din there is no verses but the idea is there. Tama, no? Ang idea na so mo na gitawag implied kay although dili mabasa sa Biblia nga naay first and second heaven, masabot na to kay naay mabasa sa 2 Corinthians 12:2 nga there is a third heaven, no? I know a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth such an one caught up to the third heaven. So naagyod nga litra por litra nga mabasa ang third heaven. Pero first and second, bisag unsaon nimo pakli search din ha, dili gyud nimo na makaplagan nga mabasa litra por litra tungod kay mabasa masabot lagi higalay son implied lagi. So kining fourth heaven na pod nga possible mo kini ang abode of God tungod kay na may nakaabot diha sa third heaven nga tao, kaning tawhana nga diin gidala sa third heaven, o kanang third heaven na consider na karon nga paraiso, o ang second heaven mao na ang kitawag nga dagat-dagatang apoy. Mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, ang fourth heaven implied gyapon o way mabasa sa Bible nga adunay fourth heaven apan masabot tungod kay Ephesians 14, he that descended is the same also that ascended up far above all heavens, plural, no? All heavens, that he might fill all things. So mula pa si Kristo diha sa mga kalangitan, no? First, second, and third heaven. So posible mga kaigsunan nga mao na ang abode of God, the fourth heaven, o kung matinumanon ta nga ngalagad o niapil sa dagan sa lumbang Kristohanon o ni kagat sa challenge padula sa ato ang Ginoo diha sa cabinet training, possible
nga maabot nato kining fourth heaven og dadunta kay ang John chapter 14 1 to 3 nagsaad si Kristo kung asa daw siya ato usab ang iyahang iglesia. Mao na mga kaigsunan, hinaot nga dili nyo nini pakyason ang pagsubaybay sa maong jutay lamang nato nga paambit nga pagtulunan diya sa gingharian sa tuong Ginoo. Mateo 24:15, when it therefore shall see the abomination of desolation spoken by the Daniel the prophet stand in the holy place, whoso read it, let him understand. Ang katong mubasa kinahanglan musabot, no? So mo na implied mga kaigsunan. While litra po litra nga mabasa nato pero masabot tungod kay naa ang ideya, naay ideya. Example sa third heaven mabasa, so nganong naabot nag third heaven nga moagi og first and second, og possible nga naay fourth heaven tungod kay na may nakaabot na nga tao nga diin gidala dito sa third heaven. Usa mga kaigsunan na kasubo nako wala namang kita igong oras, usbo nako. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay o pagtangkilik nini nga moong programa karon, o ang atong subject karon matud pa Pentecost, no? O hinaot nga naamoy nakuha o bago pa si Kristo ni balik ngadto sa amahan, ang gingharian gyud ang gi-emphasize niya ni Kristo nga kanunay niyang gidasig o gilig-on diha sa iglesia ato ang Ginoo. O ginaot mga kaigsunan nga dili ninyo kalimtan ang pag-like o pag-subscribe sa akong YouTube channel, o sa akong FB page. O daghang salamat, hanggang sa muli magkita-kita tayo mga kaigsunan. Bye bye, God bless. So